Hi guys, welcome to my vlog. It's me again, your friend. Ito, malakas ang ulan sa labas. Hindi ako makalabas-labas ng kotse. Bagay, I still have a couple of hours before I go to work. Now, I just stay here in my car, resting. Maybe I take a nap a little bit later. See how I show you how hard is the rain. Tignan mo yung window ko, basang-basa, oh. Foggy. See? It's really foggy, no? See? Lakas ng ulan. Nandito pa ako sa loob ng kotse. Maya-maya pa papasok. Maaga pa. Pahinga lang muna ako rito. Pero naman, makapagkwentuhan sa inyo. Namiss ko kayo, guys. Okay. You know what, nowadays, ang daming customer namin everyday, yeah. Dami namin mga guests na dapat pagluto. Okay lang naman. We're getting paid for that. Kaya ayos lang. Kayo guys, kumusta naman ang buhay-buhay natin? Ako eto. Still working hard. Dahil habang buhay ka, dapat you work. Hanggat kaya. Para sa sarili mo. Para sa pamilya mo. Sa mga anak mo. Sa asawa mo. Sa mga apo. I love my grandchildren so much. That's why I help them. Kayo guys, may mga pamilya, may mga apo na ba kayo? Ako, I have 3 lovely grandchildren. They are all cute. They are all lovable. I miss them so much. You know what? Sarap-sarap kaya ng may apo. Pag may apo ka, fulfill ka. Kasi even you die, meron na magmamana sa apelyido mo. Maaalala ka ng mga tao dahil sa apo mo. Diba? Pagka sa mga anak, tulad yung mga, kanya namatay na ako. Tapos makita ng mga tao, anak yan ni Eric. Apo yan ni Eric. Ganun. They will remember you because of your grandchildren, your children. Yeah. And from your good deeds, you know. Pagka maganda ang ano mo, pagka mabait ka, maganda ka makisama, marami kang kaibigan. Tulad ko, ako noon, nung binata ako, ang dami kong kaibigan, barkada, sa school, sa bahay, yan, umiinom, nakikipagkwentuhan, tawanan, joking, masaya. Pag galing mo ng trabaho, gusto mo lumabas ka ng bahay kasi namimiss mo yung mga barkada mo. Pag binata pa yun. Pero nung nagkaasawa na ako, tapos pinanganak yung una kong daughter, ayun, in-stop ko na yung pakikipagbarkada. Minsan nag-meet kami, hi and hello na lang. Kasi siyempre, priority mo na yung pamilya mo, may anak ka na. Yung anak mo, kailangan alagaan mo, tulungan mo si misis sa pag-aalaga. Tapos naging 3 sila, pinanganak yung pangalawa, pinanganak yung pangatlo, yun. Lalo na akong nagpakasipag. Kasi ayoko silang gutumin. Ayoko silang dalasin kung paano ako lumaki. Lumaki ako, 6 years old pa lang. Nakikipagtrabaho na ako. Naniwala kayo? Kasi hiwala yung parents ko eh. Kaya yung nanay ko naman, wala naman alam na trabaho kundi magpakatulong. Tapos, ayun. Pag nagpapakatulong siya, meron akong stepsister na maganda. Pag nagpapakatulong siya, sinasama niya yung kapatid ko yun kasi maganda yun. Gusto yun ng mga nagiging amo niya.
Ako naman, siyempre, kung saan-saan niya lang ako iniiwan. Sa mga malalayong kamag-anak, minsan nga sa hindi kamag-anak. Tapos siyempre ako, hindi naman ako anak ng pag-iiwanan niya. Ako lahat ang magtatrabaho. Papastol ako ng kalabaw at the age of 6 years old. Tapos, nakikitira ka pagka kumakain na kahit gusto mo pang kumuha ulit, hindi mo na magawa kasi nahihiyakan, hindi mo naman sila magulang. Tapos, pag wala kang baon, papasok, bibigyan nila yung mga anak nila, ikaw nakatanghod ka na you're expecting that bibigyan ka rin pero hindi naman kasi ikaw din sila. So, titiis ka na lang. Yung mga kasama mo, may mga baon, ikaw wala. Ganyan ako lumaki. Kaya ayokong ma-experience ng mga anak at apo ko yun. Yung mga anak ko lumaki nang hindi nagutom kasi masipag ako at si misis. Nagtutulungan kami. Kaya napalaki namin sila na maayos. Napag-aral namin sila. From kinder to college, nakatapos silang tatlo. Awa ng Diyos. Kasi nakapag-abroad din ako. Punta ako sa Middle East. Nakapagtrabaho ko sa different countries in Middle East. Swerte. At least, yun, ganun. Maliit ako, Diyos me. Habang kumakain ka, uutusan ka, susunod ka, kasi hindi ka naman anak, kikitira ka lang. Tapos, pagka naman, minsan nga, alam mo, naiingit ako sa mga pinsan ko. Naranasan kong pumasok sa school ng nakapaa. Kasi si nanay nagpapakatulong nun eh. Nasira yung tsinelas ko. Papasok ako sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila, grade 5. Yung mga pinsan kong kasabay, kasi yung tatay nila na seaman, maganda yung mga sapatos nila. Adidas, Puma. Kasi tatay nila seaman. Ako walang tsinelas, nakapaa. So kasabay nila ako. Yung mga, hindi man lang ako maisipan na ibili ng tsinelas ng nanay nila. Kasi hindi ako anak eh. Okay lang, naintindihan ko yun. Pero tiniis ko yun, siguro mga 1 week akong pumapasok na nakapaa. Kaya yun mga experience ko yan nung maliit ako. Kaya nung lumaki ako, sabi ko pag nagkaasawa ako, hindi matitikman ng mga magiging anak ko yun. Yung naranasan ko, hirap yun. Buti ka mo ako naman eh, matiisin. Kaya, ano mo, kakainin ko na lang noon, bibigay ko pa doon sa stepsister ko. Kasi ganun ako eh, hindi ko, hanggang ngayon, gusto ko pag may mga dala ako, yung mga kasambahay, yung mga kasama ko sa bahay, yung mga mahal ko sa buhay, sila yung makikinabang. Ako, ay, gusto ko rin, kaso titiisin ko na wag para sumaya sila. Ganun ang mababa loob ko. Kaya ganun. Tapos nung lumaki ako, edi 12 years old na ako. Sabi ko sa nanay ko, Nay, mapapag-aral mo pa ba ako? Sabi ng nanay ko, hindi na. Kasi may bayad na yung high school eh. Tsaka uniform, hindi niya kaya siguro. Tsaka yung mga miscellaneous, lahat-lahat. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa Maynila, naghanap akong trabaho at the age of 12 years old. Napasok naman ako doon sa Caltex. Nagkataon naman yung may-ari ng Caltex. Kapangpangan, ang bait, sabi sa akin. Oh, Tatsuka Kenny, tagano ka rin kawari. O, mag-apply kang obra, kalati mo pa. Sabi niya. Tapos sabi ko, magtatrabaho na po ako eh, kasi papalaboy-laboy lang ako dyan sa Maynila. Tapos naawa siya. Kinuha niya ako. 12 years old, oh. Alam mo, binigay niyang trabaho sa akin. Wawalisin ko yung buong Caltex station everyday. Tapos natuto ako magkarga ng gasoline. Tapos natuto ako. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo mag-aral? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, nung amo ko Mr. Patricio Isguera. Tapos sabi ko, opo. Tapos, dala mo ba yung card mo? Dala ko yung card ko. Tiningnan niya, ang taas ng card ko. 85 yata yun, 86. Grades ko no elementary. O sabi niya, sige, bibigyan kita ng tuition, pero uhuluglugan mo, kakaltasin ko sa sweldo mo. Pumayag ako. Tapos nag-aral ako sa Don Mariano Marcos High School.
in-enroll ko yung sarili ko. Tapos lumipas yung mga taon, ayan, lumipas yung mga taon. Hindi naging first year high school ako, second year. Kinuha ko na sila nanay kasi yung amo ko, pinagawan ako ng bahay na maliit doon sa gilid ng gasoline station. Upahan ko yung 60 pesos a month kalta sa sweldo ko. O di tuwang-tuwa ako. Tapos kinuha ko na si nanay ko tsaka yung kapatid ko. Yung stepsister. Sama-sama na kami ron. Ako yung nagpo-provide, nag-aaral ako, tapos ako pa nagpo-provide ng pagkain namin. Tapos siguro mga after some time, dumating yung tita ko kasama yung kuya ko. Sabi niya, nag-away yan ng tita niya. Wala, dito na sa inyo yan. Hinatid sa amin. So tinanggap ko. Tapos pinasok ko siya sa gasoline station. Sa opisina na ako ng gasoline station. Ako na yung namamahala sa mga paperworks. Pinasok ko siya. Di nakasama ko yung kuya ko, no? Di pangalawa naman, dumating na naman yung tita ko. Kasama na naman yung kapatid kong bunso. Na babae. Kapatid ko na talagang kapatid ko yun. Sabi, inaway ng madrasta niya yan. Diyan na muna sa inyo. Di tinanggap ko na. Yun, nagsama-sama kami. Nanay ko, tsaka kaming tatlong magkakapatid na tunay at saka yung stepsister namin. So, 4 kami. Tuwan-tuwa ako kasi for the first time nabuo yung pamilya namin. Sama-sama kami. Pero malalaki na kami. Kuya ko noon, graduate na yata ng high school noon. Hindi, nakapag-vocational siya. 2 years kasi hindi nakapasa sa NCE yun kaya kinuha niya na lang vocational course. Nakatapos siya ng mechanic. Tapos yung kapatid kong bunso na babae galing sa Iloilo yun. Inaway niya yung madrasta niya. Tapos lumayas siya. Walang pupuntahan yun. Sa akin din. Alam mo, nagsisiksikan kami doon sa inuupahan kong maliit bahay. Pare-pares kami mga binata at dalaga pa. And so on and so forth, lumitas sa mga panahon. Tapos nakapag-asawa sila, nakapag-asawa kami lahat. Tapos ngayon ako, sinuwerte naman nasa Amerika dahil madasalin ako. Hindi ako pinapabayaan ng Lord. Kaya ito, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin. Yung kuya ko patay na 2 years ago. Tapos yung kapatid kong bunso na babae, namatay na rin. Siguro mga 6 years ago. So ako na lang at saka yung stepsister ko ang buhay. Pero meron kaming kapatid na eldest sister, yung pinakaunang anak ng tatay ko. Magulo buhay ko, no? Meron pa akong ate na nandito rin sa Amerika. Minsan nagkakausap kami. Kaming tatlo na lang kami. Ako, tsaka yung ate ko na kapatid ko sa tatay ko. At saka yung kapatid kong babae na kapatid ko sa nanay ko. So, okay, yun. Hanggang ngayon ito nagtatrabaho para mabuhay. Ganun. Naikwento ko lang kasi andito ako sa ulanan, siyempre. At least alam niyo yung background ko. Hirap ng buhay ko na malit ako. Pero mo, nung nangamuhan ako ng unang-unang trabaho ko ng 12 years old ako. Dahil di na ako mapag-aral ni nanay. Pumasok ako doon sa poultryhan. May nagpasok sa akin sa poultryhan. Ibig sabihin, poultry ng manok. Pagka nabibenta na yung mga manok, pumapasok ako doon sa loob ng kulungan. Yung dumi ng manok na ganyang kakapal, ini-scoba ko yun. May bare hand. Ini-scoba ko yun. Hindi pa naman high-tech nung panahon na yun. Siguro 1976 pa lang. Alala ko pa yung year. Yung ganun. Tapos yun, titiisin mo yung baho, ebak ng manok yun Tapos titiisin mo lahat para lang. Wala akong bayad nun. Kumakain, pinapakain lang ako. Pero kaysa magpalaboy-laboy ka, di ba? Total, niisip ko lang, susweldohan ako, bibili na ako ng pagkain. Ganon din. Pwede pakainin ka na lang. Mas masarap pa kung ano yung kakainin nila, kakainin mo. Pero may buhay kong yun, no? Ito naman sa awa ng Diyos, inangat niya ako. Ito, at least, yung mga anak ko, pare-parehong nakatapos. May mga pamilya na sila.
Pero I still support them. Alam niyo naman yung sa Pilipinas, magkano lang ang sweldo compare sa sweldo natin dito sa Amerika, di ba? Eto hanggang ngayon, kahit ang tanda ko, natatrabaho pa rin ako. Kasi mahal ko yung pamilya ko eh. Mahal ko yung mga anak kong tatlo, mahal ko yung mga apo ko, mahal ko yung misis ko. Kaya hindi ako maangal. Okay lang sa akin. I am willing to do that until my last breath. Kaso, ang problema lang yung katawang ko, parang sumusuko na yung katawang lupa ko. Ay, tama naman, di ba? Ganyan talaga. Mga tuhod ko, masasakit na yan. Nasabi ko na last time yan. Pero ngayon itong wrist ko, ang sakit-sakit. Nitiis ko na lang yung walk na pilipilipit. Pero okay lang. Siguro naman papalakasin pa ako ni Lord. O sige, hanggang dito na lang. Nakwento ko lang yung buhay ko nung maliit ako. Marami pa yan. Hindi lang yan. Marami pa yan. Na naranasan ko rin nung mga 3 days hindi ako kumain. Ito yung nangyari. Pinagalitan ako nung kasi meron ako, ewan ko kung nakipag-away yata ako nung may ginawang kasalanan. Pinagalitan ako nung tinitirahan ko. Galit na galit sa akin, pinagalitan ako. So, syempre nagtampo ako, hindi ako. Sa mind loob ko, hindi ako makain. Tapos pagka tinatanong nila, kumain ka na ba? Opo, sabi ko na lang. Kahit hindi. 3 days, tiniis ko yung gutom. Butin lang meron akong pinsan noon. Yung pagka pupuntahan niya ako dun sa bahay ng tinitirahan ko, tapos sasama niya ako, mangunguha kami ng prutas sa bukid. So, mga kainito, alatiris, o kung ano-ano, pwede. Yung kinakain ko yun. Kaya 3 days di ako makain ng meal, pero puro prutas. Ang dami pa yan. O sige, hanggang dito na lang. Pasensya na kayo, napagkwentuhan lang natin. Kasi nandito pa ako sa loob ng kotse. Kesa naman mainipakwentuhan ako sa inyo. Tingnan mo nga, ang lakas ng ulan, no? Ayan, no? Nakita nyo ba? Pumapatak sa windshield. Tsaka, foggy, di ba? Sige, hanggang dito lang mga kaibigan. Pasensya na kung ano man nakikwentuhan ko natin. Wala akong ibang topic, kundi yun na lang. Sige, hanggang dito na lang. Love you all. Thank you. God love us. God bless us. God love us all. Okay. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you sa pakikinig at pakikiisa sa akin. Pakikinig, pakikichat, pakikipanood. At saka, please, subscribe naman. Para naman medyo gumaganda-ganda na yung record ko. Biro mo, konti lang ng ano ko. Ang dami ko nang upload pero ang konti-konti pa rin na subscriber ko. Kasi hanggang dito lang. Thank you so much. Bye-bye.